Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, bali siya ng mga abad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Araw ng debosyon natin, araw ng Biyernes, muli ating inaalala kung papaano tayo tinawag ng Diyos, kung papaano tayo tinitipon ng Diyos, kung paano tayo pinagagaling, pinalalakas para isugo bilang mga misyonero. Yaan ang buod ng ating debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung titingnan po natin ang Ebanghelyo, marahil mayroon tayong kaparehong karanasan. Lalo na marahil nung bata-bata pa tayo, yung bang meron kang isang buto ng isang prutas, itinapon mo dun sa labas ng bintana ninyo, nagulat ka na lamang, biglang isang araw, may umusbong na maliit na halaman. At sasabihin mo ngayon, Nay, abay, bigla pa lang nagtumubo yung itinapon kong mga buto dyan sa bintana. Ibig sabihin, hindi natin alam. Yun ang sabi sa Ebanghelyo, ang paghahari daw ng Diyos ay parang inihasik na mga butil na ang naghasik na yon pagkatapos ay hindi na niya napuntahan na bisita. At isang araw, nakita niya ito ay umusbong, naging halaman na buhay. Ganun daw ang paghahari ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay marahil tamang-tama, akmang-angma, dun sa mga taong
worrier. No? Yung laging nagwo-worry. Yan. Laging nababagabag. Meron ba sa ating ganoon? Ikaw ba ay tao na laging parang aligaga? Lagi kang nagwo-worry. No? Sabi nga nung iba, masyado kang toxic na tao. Lahat na lang pinoproblema mo. Lahat na lamang kinatatakutan mo. Di ba? May ganun minsan, Hindi ka mapakali. Ha? Lagi kang tingin ng tingin, balik ng balik, tanong ng tanong. Nakukulitan na minsan yung kasama mo sa opisina o sa bahay. Sasabihin sa iyo, ano ba, Nay? Ano ba, Tay? Masyado kang nag-aalala. Chill lang, chill. Cool lang tayo. Relax lang. Di ba? May ganun tayo, no? Ayan, tama-tama para sa inyo ito. Ha? Para sa atin ito. Ano ibig kong sabihin? Ipinapakita ng Panginoon na ang unang inisyatibo, ang unang may kagustuhan at kalooban, ang unang gumagawa ng paraan upang ang buhay natin ay maiayos, magguminhawa at maging payapa ay ang Diyos. Siya ang unang-unang may kagustuhan yan. At siya ang unang-unang naghahanap ng paraan para makasalba tayo, makabangon uli, makapagsimula uli, tayo'y lumakas uli. Ang unang-una ay ang Diyos. Na minsan inaakala natin, yung pabor na hinihingi natin sa Diyos, akala natin ay matatapatan ng ating sariling ikinikilos. Akala natin ay matutumbasan ng ating sariling pagkilos, sakripisyo, panunuhol, yung hinahanap natin at hinahangad nating pagpapala o grasya galing sa Diyos. Pakatandaan po natin, walang kakayahan ang tao para hingin ang biyaya ng Diyos. Kahit magpaikot-ikot po tayo, magpagulong-gulong, hindi sapat iyan sa biyaya, grasya o pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin. No? Hindi sapat. No amount of effort of man can be enough to make him worthy of God's blessing. Kung tayo ay pinagpapala ngayon, kung tayo ay binabasbasan ngayon, hindi dahil yan sa gawa natin. Yan ay pangunahin na resulta ng biyaya o kabutihang loob ng Diyos. Kasi minsan meron tayong naniningil tayo minsan sa Diyos no? Di ba? Naniningil tayo. Oh Lord, nakatapos ako ng nobena. Ibigay mo sa akin yung hiling ko. Naniningil. Oh Lord, naglagay ako ng 500 piso dun sa dumaan na collection basket. O, ibigay niyo po sa akin yung trabaho, ha? Naniningil tayo minsan, Pero hindi natin alam kung ano man meron tayo ngayon, kayamanan, ari-arian, kalusugan o buhay, ito rin ay galing sa Diyos. Ito rin po ay biyaya rin ng Diyos. Yung bawat hinga natin, inhale mo, bawat hinga, yan ay biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, ikabahala, ikabagabag. Dahil ang unang may hangarin na maging maayos, maganda, mapayapa ang buhay natin, walang iba ay kundi ang ating Panginoong Jesus Nazareno.
Nung isang araw, may nakakwentuhan ako, Father, bakit ganyan ka? Kasi hindi ako nakahawak sa lubid. Hindi daw nakasama doon sa traslasyon. Ang panata niya, taon-taon nahahawak siya sa lubid. Hindi daw siya nakahawak sa lubid. Hindi nga ako nakapaghagis ng panyo para ipahid. Father, sabi ko na lang sa kanya, alam mo, makahawak ka man sa lubid o hindi, maipahid man ang panyo mo o hindi, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Sasagutin pa rin ng Diyos ang kahilingan mo. Hindi nasusukat ang biyaya ng Diyos doon sa laki, dami ng ginawa natin para sa Kanya. Dahil walang sukat, halaga, dami ng magagawa ng tao ang magiging karapat-dapat sa Kanya para tanggapin ang biyaya ng Diyos. No amount of man's effort can ever make him or her worthy of God's grace. Kung bakit tayo tumatanggap ng biyaya? Dahil gusto ng Diyos yan. Hindi nasusukat doon sa sukatan ng tao, yung sukat na ginagamit ng Diyos. Mahalin mo man siya o hindi, mamahalin ka rin niya. Magdasal ka man o hindi sinasabi ko wag na kayo magdasal, ha? Sinasabi ko lang, magdasal man kayo o hindi, nakikita pa rin ng Diyos, binabantayan pa rin tayo ng Diyos. Di ba yun yung talinhaga? Pagkahagis dun sa binhi, wala na siyang ginawa, pinabayaan na niya. O isang araw, halaman na, full grown, namumunga na. Dinadapuan pa at pinagpapahingahan ng mga ibon. Wala siyang ginawa. The Lord is just simply telling us, it's all about my goodness to you. More than your efforts, kahit kapos ang ginagawa mo, huwag ka mag-alala. Ako bahala sa iyo. Ganun ang Diyos nating sinusundan, sinasamba at pinagdidingkuran. Hindi natin siya kailangang suhulan. Hindi kailangan nating maningil sa Kanya. Dahil bawat sandali naman, nagbibigay na siya. You may be aware or not, you may be conscious or not, nagbibigay pa rin ang Diyos. Pinagpapala pa rin tayo ng Diyos. Ganun kabait ang Panginoon sa atin. Ganun kaganda ang kalooban niya sa atin. Nawa po ay isuko na natin sa Diyos yung ating mga inaalala. Yung mga alalahanin po natin. Iwan nyo na sa simbahan. Pag alis ninyo, iwan ninyo dito. Yung mga takot, pangamba natin, iwan na natin dito. Yung ating mga worries, mga pagkabagabag natin, iwan na natin dito. Dahil ipinangangako ng Diyos sa atin, ano man ang mangyari, ano't ano man ang maibigay mo sa Kanya, mamahalin ka pa rin niya. Aalagaan ka pa rin niya. Susubaybayan ka pa rin ng Diyos. Ididigtas ka pa rin ng Diyos.